Okay, magandang hapon po sa lahat. Ito po yung activity natin ngayon. Pupunta po tayo ng fishing! Okay. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Angel of God, may guardian here. Yes, God, hello mga ka-Islanders! Dito po tayo sa gitna ng dagat ngayon kasi mag-fishing tayo! Okay, ito po kasama po natin ngayon si Brother Jacob. So, tanongin po natin si Brother Jacob kung ano yung klase ng fishing po dito sa Papua! Okay, Brother Jacob, and what are the different ways of fishing here? This type of fishing we call it kurasi, and that one with lead we call it leading. Okay, ang sabi po ni Brother Jacob, mayroon pong klase ng fishing po dito. Una po yung kulasi, which is ginagamit po nila yung feathers ng chicken, and second po yung tinatawag na lidi. So yun yung sa lidi po, yun yung ginagamit yung pamato. Yung pamato po, may pamato, gamit po yung fishing line. So some of kinds of ways of fishing, or except the lidi and the kulasi. Some types of fishing we call them bidi-bidi, Taiwan, and some others. Okay, yung Taiwan po na experience na po natin yung ways of yung tinatawag nilang Taiwan fishing. So yun po yung ginagamit nila, yung fishing line, tapos nilalagyan po siya ng bato doon. So itatali yung bato sa fishing line, tapos yun na. So ngayon, kasama po natin yung community doon, community ng Team Papua Missionary. So ang busman po natin si Father Albert. So may ginamit po siyang bagong technique ng fishing po ngayon. So yan, tapos ito po yung ating treasurer, Father PJ. Okay, and also Reverend Dick Lurgin, yung ginagamit po ni Reverend Lurgin ay trolley. Then yung ating captain for today is Uncle Joe. Okay. Yeah, very big, oh. I can see it. Very big. Oh, nice. White. Tuna. Yeah, three. Three na. Oh, very big. Yes. Sila ay nag-busy sa kanilang ginagawa dyan sa fishing. So tayo ay mag-prepare ng ating bait para sa lead natin. So ito yung gagamitin, yung laman nito ay ang gagamitin natin mamaya sa leading. Leading. Alright. Ito yung laman niya. So ito po yung laman, i-hook po natin to mamaya. At saka syempre yung isda ganyan, huli na agad. Bait. Ito tinatawag lang bait.
ka-islander, ito po, gagamitin po natin yung bagong way of fishing. So, ito po yung tinatawag na bottomless. Bottomless. Alak pa po. May bago po tayong fishing gears ngayon. Nadala ni Father from New Zealand. So, ito po yung gagamitin po natin ngayon. So, ito po pina-prepare pa ni Father yung kanyang gagamitin. So, ito na. Ito na siya. Ito na talaga. I-congratulate mo na si Lord Jin. Okay! Kasi po, may nanalo na ngayon. May nanalo na! Okay. Kasi huli. Nagkahuli. Nakahuli po si Reverend ngayon. Tuna, pero isa lang. So, one na. Ayun, laki. Whoa! Alright. Oh, very lucky ah. Malaki sa tubig. So, the best solution is to chase the Trina. Go there. Go there in the tuna. Okay, Father GR, ano yung pamain natin ngayon? Isda. Kalahati. Kalating isda. So, puntahan po natin yon. Yung ano po, ang sign po na mayroong isda ay yung mga ibon. So, maraming ibon doon na umiikot sa part ng tubig. So, yun yung puntahan natin kasi makikita din po natin yung isdang nagja-jump doon. So, puntahan natin. So, ang gamit po natin ngayon is the trolley. So, sa trolley po meron pong ang rappella. So, naging exciting ngayon yung moment natin kasi, you know, nakadalaw, mayroon na tayong kingfish, mayroon na tayong tuna. So, ngayon, hinahabulin pa natin yung ibang kingfish doon. So, kung pupunta sila ng Pacific Ocean, puntahan din natin. Okay, nandun po sila. Nandun po. Okay, so ngayon, tingnan natin kung ano yung nahuli, gaano kalaki. Ayan po! Dalawa. One and three na. So, ang nakakuha po ng... Ay, bakit sa akin? Saan na to? Ayun. Nakakaw po yan dito, yan. Ito, wala yung ano. Walang huli. Walang huli kahit liya-liya, wala yung huli. Huwag kayong umasa diyan. Sa gabi. Ako ito ang nakuha ko. Sa huling pagkakataon nakakuha ng isda. Ano yan?